Pasensya na kung medyo nabibitin kayo. Heto na ang karugtong ng kwento. Matapos ang pag-atake ng isa sa mga satanismo sa akin nung gabing yun, nanood ako ng movie sa DVD ulit. Mga isang oras, nakauwi na sila lahat. Ang iingay nila sa labas. Rinig na rinig ko ang boses ng partner ko at ni Carla. Ang lalakas na mga boses. Yung topic nila about sa Miss Barangay na pinanood nila. Pagpasok nila, parang wala lang nangyari. Kalmado ko silang binuksan at ikwinento ang pinanood nila sa akin. Si Buddy, inaantok at pumasok sa kwarto kaagad at natulog na. So fast forward tayo. Kailangan ko munang umuwi ng Cagayan de Oro dahil mag-a-attend ako ng kasal ng pinsan ko. Ayaw sumama ni partner at nagpaiwan lang sa bahay nila. Habang nasa bus ako, bigla ba naman akong kinabahan? Malapit na ako sa Iligan City nun. Kaya medyo malayo na ako. Pero yung kaba na nararamdaman ko, hindi ko may paliwanag. Hindi ko maintindihan. Bigla akong nanaginip ng gising. May mangyayaring masama kay Buddy. Kaya agad-agad kong sinabi sa driver ng bus na bababa ako. Pagkababa, tumawid ako ng daan para sumakay ulit pabalik dun kina Buddy. Ramdam ko kasi na totoong mangyayari talaga. Pero sadyang may gusto rin akong tumuloy na umuwi muna ng Cagayan de Oro. Huminto ang isang bus papuntang Cagayan de Oro na walang laman. At yung driver, sinenyasan ako na sumakay na sa bus na yun. Kaya winagayway ko ang kamay ko na ibig sabihin ayaw ko sumakay. Nakita ko sa mukha ng driver na nagalit at nanlilisik yung mga mata niya. Buti na lang natutunan ko kay Buddy yung pagkabalasubas niya at sinabi kong, "Wala akong pamasahe, 2 piso na lang pera ko, pambili ng ice water, maglalakad lang ako." Umalis yung bus at bumisina ng pagkaingay-ingay. Mga 30 minutes may jeep na huminto. Pabalik sa lugar nila Buddy, ngunit pinaglalaroan talaga ako ng araw na yun. Doon sa isang barangay na may inaayos na tulay, nasira daw ulit at di pwede matawiran. Bad trip! Kaya bumaba ako at mas lumala na yung kaba ko sa dibdib. Nanalangin ako na sana tulungan ako na makatawid sa ilog na yun. May mga na-stranded na pasahero rin at mga sasakyan na galit sa paligid ko. Biglang may matandang lalaki na kumalabit sa likod ko. Binulungan niya ako. "Halika, may bangka ako dun. Hahatid kita patawid." Agad ako sumama sa kanya at pinasakay niya ako sa bangka. At tanging ako lang ang pinasakay niya. Nagtaka ako noon kasi hindi kami napapansin ng mga na-stranded na pasahero pero hindi ko na ginulo isip ko kasi mas nangingibabaw yung nararamdaman kong kaba. Pagkatawid namin, kumuha ako ng 20 pesos. "Wag na iho. Hindi ako tumatanggap ng bayad, lalo na sa'yo na tapat na tagapagsunod." Naglag yung utak ko nun. At parang huminto saglit yung oras. Kaya nagpasalamat na lang ako sa kanya at tumango. Ngumiti lang ang matandang lalaki na para siyang mangingisda kung tingnan. Tumalikod ako at naglakad na para humanap ng masasakyan. Lumingon ulit ako sa matanda pero naglaho ito bigla. Wala na siya dun. Isang nakamotor ang tumawag sa akin. "Sasakay ka?" Agad na ako lumapit at yun, sumakay ako. Pinsan daw niya si Erwin, yung bilas ko. Nakikilala daw niya ako kaya tinawag niya ako. Pag mumotor kasi, hanap buhay niya. Naghahanap siya ng pasahero daw nun. Pagdating ko sa bahay, nagulat partner ko at bakit daw hindi ako tumuloy. Sinabi ko na lang na nabutan ako ng pagkasira ng tulay. Hinanap ko kagad si Buddy nun. Si Carla sumagot. Andun daw sa kaibigan niyang si Oplong. Nakipaglaro daw ng bilyar. Kaya sinabi ko pupuntahan ko. Pinagalitan pa ako ni partner dahil baka maglalasing lang daw ako. Di daw ako marunong maglaro ng bilyar. Abay minaliit yata ako sa pagkakaintindi ko nun. Hinayaan ko na at dediretso na ako pumunta sa bahay ng kaibigan ni Buddy. Lalong lumakas ang kaba ko sa dibdib nang habang papalapit na sa kanila. Naabutan ko si Buddy na lang ang naglalaro ng bilyar. At sa may upuan sa tabi ay may lambanog at baso. "Oh, kala ko ba umuwi ka ng Cagayan de Oro?" "Na-miss mo ko." Pabiro niyang sabi ng tawa habang hawak niya yung tako. Umiti lang ako at inaya niya akong uminom ng lambanog. Siyempre, inabot ko yung baso, may laman na lambanog nang biglang lumabas ng bahay nila si Oplong. Na napansin kong may bitbit na isang shotgun. Nanlilisik ang mga mata niya at itinututok kay Buddy ang shotgun. "Piste ka! Papatayin na kita, dapat sa'yo mawala na dito!" Sigaw nito kay Buddy.
Kakaiba ang galaw ni Oplong at tila ba nasaniba ng demonyo at si Buddy tumakbo sa likod ko. Plong, anong ginagawa mo? Anong ginawa ko sa'yo? Magkaibigan tayo, Plong. Naiiyak na natatakot na sinabi ni Buddy. Alis kami, wag mong ipuputok yan. Sinabi ko kay Oplong na nakataas ako ng kamay at patras na dahan-dahan. Ang siraulong Oplong, patras kami ng patras. Siya naman, abante ng abante kaya ganun pa rin ang distansya. Hawak ko pa rin ang basong may lamang alak nun, kahit nakataas ang kamay ko. Alam kong hindi kami pwede tumakbo sa mga oras na yun. Ipuputok niya talaga yun. Kaya nung nagdasal na ako sa isip ko, sanay tulungan ako sa sitwasyon na yun. Mahigpit na hawak ni Buddy ang suot na t-shirt ko sa likod. Nang bigla kong ibinato sa mukha ni Oplong ang basong hawak ko na may lambanog. Nahilamos niya at nasapul yung ilong niya sa baso. Dahilan para sugurin ko siya at bawin ng shotgun sa kamay niya. Sinipa siya ni Buddy kaya sinaway ko si Buddy na huwag siyang mananakit. Itinapon ko yung shotgun ni Oplong. Tumakas kami ni Buddy pauwi kaming patakbo. Habang nasa daan kami, pauwi na, dumaan kami dun sa kurbadang highway. Nakita namin yung kaluluwa ng binatilyo. Tawa ng tawa. Kasama niya yung lalaking umatake sa akin nung gabing mag-isa ako sa bahay. Nakatingin sila sa amin. Sila kaya may kagagawan nun kay Oplong? At sino yung matandang lalaki na nakakatakot kung makatingin? Tanong ni Buddy sa akin habang nagpapatuloy kami sa paglalakad. Oo, Buddy. Sila yung dahilan kung bakit ako bumalik at di na tumuloy umuwi ng Cagayan de Oro. Pinaglalaroan pa nga ako ng mga yan para tumuloy ako sa pag-uwi. Gusto ko nilang ipahamak, Buddy. Tatawid sana si Buddy papunta sa kanila pero pinigilan ko siya. Di ba sabi ko hintayin natin ang hudyat? Masyado ka namang mainit, Buddy. Kontrolin mo ang emosyon mo. Hindi ka pa nababasbasan. Paalala ko kay Buddy at nung makauwi na kami ng bahay, hindi namin sinabi sa kanila ang nangyari at nilihim namin ni Buddy ang pangyari dahil panigurado magagalit sila at lulusubin nila sa Oplong. Kinabukasan may balitang gumimbal sa amin ni Buddy. Nagbaril sa sarili si Oplong mismo sa harap ng pamilya niya. Itinutok daw nito ang shotgun sa bibig at pero bago daw ito nagpakamatay, sinabi daw nito na marami pang dadating. Ano kaya ibig sabihin ni Oplong na marami pang dadating? Sa tingin ko, kamalasan at kamatayan. Kailangan talaga matapos ni Buddy ang pagsubok niya. Hindi ko kakayanin mag-isa. Si Buddy open lang ang third eye niya pero kahit matuto pa siya magdasal ng Latin, walang epekto yun dahil hindi pa siya nababasbasan para gamitin ito. Abangan niyo ulit ang karugtong. Salamat at God bless sa lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.